Ayan. So bali ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Realty 2 ay muli na naman po ninyong samahan sa pagpasok at pag-ikot po sa property na 2.3 hectares na pinagtiwala po sa atin para bidyuhan at ikutin po. Nang mai-offer po natin sa mga buyer po na lagi po naghahanap ng murang farm na angkop po sa hinahanap nila, napasok po sa budget ninyo mga buyer. So ito na po yung property na lagi po ninyong tinatanong sa akin na murang property. So sa ngayon po, take note sa mga buyer po na lagi nagtatanong. Ito po ay may lakad tayo na 10 minutes pero ongoing naman na po ang ginagawa po na barangay road. Dadaan po mismo dito sa ating boundaryhan ng ating pong property. Kaya napakaganda po nito. Meron po tayong magiging karsada dito. Pasok po ang ating 4 wheels. So yan po. Samahan na po ninyo ako sa pag-ikot po dito sa ating property na pinabibidyohan po at pinagtiwala po sa atin ng napakabait po na seller. For today's video na naman mga ka-farm, so panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Yan, meron naman po tayo ditong pinabibidyohan po na property dito sa bayan ng Lopez. So pag galing po tayo sa town proper ng Lopez, nasa 4 kilometers lang po tayo. Nasa 10 minutes lang pong takbo ng motor. Pagdating naman po natin ng provincial highway, then may lakad po tayo ng nasa 10 minutes naman papunta naman po dito sa property na pinabibinta po na 2.3 hectares. So ito po nga 2.3 hectares na ito ay napakaganda po ng title nito. Bali ito po ay TCT title. So mag-asawa po ang nakapangalan sa titulo. So yung pong lalaki ay patay na. Babae na lang po ang pinakang nagmamay-ari nito ngayon. So mapapansin po natin dito sa kinapipistuhan po natin ito na talagang napakarami po na produkto ng niyog na kabataan pa lang po, na kalakasan pa lang bumunga. Yan, iniikot ko na po sa inyong screen ang ating video. So yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa video po natin na ina-upload na mga murang property. Yan, so bago ko po ito ikutin property na to, so akin po muna ito sa inyong i-detail. So ito po ay pinabibinta na sa atin ng 900 K lang. Yung 2.3 hectares, so 900 lang po ito. So dito ang kagandahan po ng property na to ay meron po itong proposal na barangay road patungo naman po sa Rosario. Yan, dito na po yung ating property din. Tatapatan ko na po dito yung pinakang proposal po na barangay road na tinuturo po sa atin. So napakarami naman po nitong nilalaman. At ang kagandahan po dito, meron tayong source ng tubig at sapa sa boundary at nadadalhan po ng ating property. Kung nyo mapapansin po, ito po yung pinaka-reality niya. So nag-uplan ng konti, then may flat na area naman po to. Yan, makikita po ninyo yung mga potberry, mga saging, mga nyug na kagandahan pa pumamunga, kalakasan. Yan, marami pa rin itong panulib na mahogany sa area na itong property na ito. So punong-puno po siya ng nilalaman. Sa mga buyer po dyan na gusto mag-inquire nito, so makikita po niyo yung aming contact number sa taas po ng ating screen na yan, ang WhatsApp and Viber po natin. Andyan po sa taas ng ating screen. So yung full details naman po nito, nasa baba naman po yung description ilalagay natin. Kung yung mapapansin po dito ay napakarami pong fruit berry. So merong kakao, mangga, saging. Then yung mga mahogany po dito na panulib, so mapapansin po natin ganyan lang po, mga gabraso pa lang. Panulib po siya ng nyugan. So meron po ako napapansin dito na lansones, fruit berry, then rambutan. Dito po ay napaganda po ng property nito, punong-puno po siya ng tanim na niyog. So dito po sa area na to, so flat plan na may sapa, then sa taas po nito andun po yung pinakang barangay road po nito papunta naman po ng Villahermosa. So sinimulan po siya sa ilang ilog butasin, kaya wala po tayong magiging problema dito kung ating pong i-abil itong property na to, kasi sadyang may karsada na po ito. Pasok na po dito ang ating sasakyan na 4 wheels. So sa ngayon po na-stop sila sa may ilang ilog po, gawa ng nag-ereksyon po. Hindi po pwede magbutas dito ngayon. Pero dito naman po sa area na to, pasok na pasok po dito ang ating 4 wheels. So dahil ang karsada lang po, iano ko sa inyo, dyan lang po sa taas na yan. So sa boundaryhan po mismo ng property na ito, ilalagay yung ating barangay road papunta po ng barangay Villahermosa. Then galing naman po siya ng barangay Ilayang Ilog. So kaya sa mga gusto po mag-abil nitong property na to, ito po ay napakarami pong nilalaman at napaka-productive po. So dito na po yung pinakang atapahan na yan po si ate, siya po yung nagluluka dito.
So pupuntahan po natin yung area doon sa kabila na yun na makita po natin yung pinakang reality po nito. So ang reality po ng lupa, flatland, upland, napakaganda po nito para sa mga pagtaniman pa ng atin mga ibang gustong ilaman na produkto dito sa lupa na pinabibinta sa atin na 2.3 hectares. Yan, napakarami po nitong nilalamang saging. So sa description na lang po natin ilalagay yung pinakang details po nito. So ang nyug naman po nito ay nasa 400 daw po kapuno. So nakaka tawag ito 10 karga pa daw po sila dito na ibinababa po na kopra. Sa ngayon po, daan tao pa lang. Naglakad po ako ng 10 minutes papunta po dito sa loob ng property. Inyo na po makikita dito sa area na to. Na plat. At napakarami pong nilalamang produkto na niyog. So ito na po yun. Talagang ang mga niyog po dito ay kababaan pa lang. Yan. Niikot ko na po sa inyo ang ating video nang makita po ninyo yung pinakang property natin na punong-puno po ng produkto na niyog. Sa mga retire investment, naghahanap po ng murang property. So panalo-panalo po kayo dito. Yan. Inyo mo mapapansin na yun pong fruit bearing langka, mangga, sa area na yan. So napakarami naman pong nilalamang fruit bearing ng ating property na pinabibintang 2.3 na 900k lang po ang halaga. So napakamura po nito. Kasi kung sa ngayon po ay walang daan ang ating pagpasok dito, pero andyan lang po sa taas na yan yung ating pong barangay road na binubutas po ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-avail nyo na po ang napakaganda at napakamurang property na 2.3 na napakalinis po ng title. So buhay po ang babae, so yung lalaki lang po ang namatay na nitong nakaraang taon lang po. Pero dito po sa property na to, yung 4 na anak po nila wala naman pong problema dahil sila po ay pipirma. Yan, nakikita po natin may rambutan, mga langka, manggang kalabaw, langka po uli, then puno ng sampalok. Medyo nag-upland po tayo ng konti. Yun po yung part na baba na flat, pinanggalingan ko. Dito na po ako sa may medyo upland. Pero makikita po natin yung po pinaka-reality talaga niyan at madami po siyang sinasakupang mga niyog pa. Yan, bali dito naman po sa may area na to, labak na to. So nag-slope po siya na konti para mapasilip ko na po sa inyo yung pinakang status ng lupa po Yan, slope po siya na konti pero flat pa rin po, napakarami pa rin po niyang nilalamang produkto ng niyog. Yan. Ito po yung may fruit bearing langka. Yan po, ilang puno yan. 2 puno, then doon sa may taas naman po ay sagingan. Sa may area na yon, sagingan naman po siya. Yan, makikita po talaga natin yung pinakang view po ng property na to na talagang puno-puno po ng laman itong 2.3 hectares na pinabibinta po sa atin ng 900k. Inuulit ko po, 900k lang po, then may overlooking parts pa tayo dito. Tanaw po natin dyan yung Rosario. Ayan, sa may area na to. Medyo natatabunan lang po siya ng, yan po yung party na yan, yan po yung overlooking. Tanaw po natin dyan, maganda po ang view dyan. Lalo sa umaga, nakita po natin dyan yung makapal na pugs. So dito naman po sa may area na to, may boundaryhan naman po tayo dito na sapa. So pasisilip ko na rin po sa inyo yung boundary po dito na sapa. Yan, napakaganda po talaga ng property na 2.3. Punong-puno po talaga siya ng produkto. Halos inikot ko na po ito, property na to. Yan, pinakikita ko na po sa inyo pinakang reality po niya na nag-flat, upland, slope. So yan na po yung pinakang reality ng lupa. Din napakarami po niyang fruit bearing langka. At meron po siyang 3 puno na lansones. So dito naman po sa may area na to, dito po yung sapa na source ng ating tubig. Yan. Bali, masukal pala. Hindi ko mabababa. Yan po yung sanog kung tawagin dito. Sapa-sapa pong maliit na hindi po nagkakati. So meron po tayong source ng tubig dito sa ating property. Medyo malalim po yung sanugan yan po. So mamaya po ipapasilip ko sa inyo, bababain ko po yan. Area na yan. So pinakita ko lang po sa inyo na talagang dito po ay napakaraming produkto sa 2.3 hectares na pinabibinta po sa atin ng 900k. So sa 900k po na yan, so neto na daw po ang seller kasi ito naman po ay
okay ang documents at TCT title po ano. Ayan, bali bababa po ako doon sa may pinakang sapa para mapakita ko po sa inyo pinakang source po ng ating tubig. Dito po ay napakarami po pong hardwood ano. Meron po ditong apart ng marami po siyang hardwood na mga kahoy na pwede natin gamitin pang pabahay. So bababa po ako doon sa pinakang sapa. So inikot na po natin yung 2.3 hectares para po mapasilip sa inyo yung pinakang kagandahan po ng property. Yan po sinasabi ko sa inyo, parang gubat-gubat yung part na yan. So medyo masukal po ano. Hindi ko po siya mapapasok, pero sa personal naman po makikita po natin yung pinakang area po niyan. So dito po yung may flat na area. So inikot ko po yung 2.3 para mapasilip ko po sa inyo yung kagandahan po ng property na ito. So pupuntahan ko naman po yung pinaka may source po ng ating tubig. So dito po hindi tayo mamumroblema sa mga hardwood dito na mga mahogany, kasi yan po ay nakatanim na. So, may malalaking puno na po ay mapapansin natin, napaka tutuwid po ng puno niya at napakarami po niyang potberry. So pakikita ko naman po sa inyo dito yung pinaka source of water natin. So sa cellphone signal naman po, wala tayong problema dahil malakas po ang smart. May signal po tayo. So sa kuryente naman po ay wala pa tayo ngayon electricity dito, pero ang solar naman po ay napakaganda dito at napakalakas po. Yan, bali pupuntahan ko naman po yung may area po ng tubig naman. Yung pinakang sapa po, yung pinakang source ng tubig natin, yun naman po ang pasisilip ko sa inyo. Para sa mga buyer po na nagre-request ng ganyang property na mayroong tubig, so pwedeng pag-alagaan ito ng manukan farm. So panalo po tayo dito kasi wala po tayong gasinong kapitbahay. Madalang po ang bahayan sa area na to, kaya wala naman po magiging tayong problema kasi yung naglulukad na po dito, sila po nagsasabi na napakarami daw pong bunga nito. Yan, napakarami pong potberry. Tara po, upuntahan ko naman yung may ilog. So bali ito pong area na to, yung may sinasabi ko sa inyo kahuyan na yan. So bababain ko po yan, yung pinakasako po dito ng ating sapa. So kagandahan po nitong property na to ay meron po daw itong sinasakop na busay na pwede po nating i-develop. Pasok na sa sasakyan, nasa loob pa ng property natin yung pinakang busay na. Yan, so bali ito po yung sinasabi ko sa inyo source ng tubig natin. Yan po yung pinakang mini pools niya. Ayan, so ngayon po ay panahon ng April, so mahina po ang tubig. Pero sabi naman po nila, hindi po dito nagkakati. Makapansin po natin, natulo pa yung tubig nyo. Then umaagos pa naman po siya. Kaya lang, pwede po natin itong i-develop. Palaliman po natin itong part na to. Gawa ng malawak naman po siya. Then yung tataas naman po nito, na andun po yung pinakang magigipong barangay road sa pinakantaas po nitong area ng property. So panalo po tayo dito. Meron tayong mini falls na natabunan lang po ito ng lupa. Gawa ng dito po sa may part na to, makapansin po natin tumabag po yung may puno po na malaking kahoy na yan. Bumaba po ang lupa, dito po tumabon sa tubig. So dati po ito ay malalim. Yan, nakikita naman po natin yung pinakang running water nya. So mahina lang po sa ngayon, gawa ng panahon po ng April. So yan po yung pinaka source ng tubig natin. Yan, bali nandito na po tayo sa pinakang boundary niya. So sinugsug ko lang po itong pinakang sapa niya. Makikita naman po yung sapa. Ito na po yung nasasakupan pa niya, pinakang boundary ng 2.3 hectares. Sa pinakang sapa na po ako dumaan. Dito yung pinakang source ng tubig natin. So doon sa unahan, yung may busay na pinuntahan ko, bali nagdalawang sapa po siya dito. Kaya wala tayong magiging problema sa source ng tubig natin. Gawa ng itong area na to, mapansin po natin sapa siya. Then yung area na yun, sapa pa rin po. Then ito na po yung pinakang start ng kanyang property. So nauna po ako nag-video doon sa pinakang loob. Napakita ko po sa inyo yung pinakang reality doon. So napakarami po nito. Kawayan pa. Sa area na to, pwede natin gagamitin pang pabahay, pang pawagawa ng kubo. Then galing na po ako sa taas na yun. Ito yung sapa. Then sapa yung kabilang part. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat. Thank you for watching.